Sa pagpapatuloy ng kwento ang mga ward spell na pumoprotekta sa Opheles Hall ay bumabalik na sa tunay na humahawak dito. At ang may kakayahan sa pakikipaglaban gamit ang espada na kayang tapatan ang mga estudyant ng combat department, at sapat na magic skills para gumamit ng intermediate spell ng walang kahirap-hirap, ang pangalan niya ay Elris, ang punong taga-silbi ng Opheles Hall. Makikita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na ganun pa ang naging pagpapaliwanag ko sa angking lakas ni Elris ay nagagawa pa rin ng kanyang kalaban na hiwain ang kanyang mga atake, kahit gaano pa kalakas si Elris ay hindi pa rin niya magawang talunin si Taylor McClure. Pinagsasabi ko, natural umbida yan, plot armor palang eagles na lahat. Pero mabalik tayo sa kwento. Ang paghaharap ng bida na si Taylor McClure at ng kontrabidang si Elris na walang apelyido ay nagsimula na, teka lang, nag-uumpisa pa lang. Ilang chapter nang naglalaban itong mga to. Makikita natin ang kumikinang na talim ng espada sa mga oras na ito. Excited na ko, sa tingin ko talagang mag-uumpisa na nga ang labanan ng dalawa. Eto na mga kaibigan, makikita na natin si Susme naman, makikita natin si Shani habang basang-basa ng ulan at hawak ang kanyang espada. Makikita ang determinasyon sa kaniyang mga mata. Mukhang handa na ito sa magiging laban niya. Susme talaga? Akala ko naman mag-uumpisa na tayo sa umaatikabong laban ng bida at ng kontrabida. Bakit napunta na naman tayo sa laban ng ekstrang bida at ng ekstrang kontrabida? High blood, aabutin ko sa kwentong ito. Di bale na nga, ituloy na muna natin ang kwento. Kasalukuyang naghaharap sina Ed at Shani. Hawak na ni Shani ang kanyang sandata habang nagaw pa ng ating extra na si Ed na mag-pose sa mga oras na ito. Seryoso ang mga mata ni Ed habang pinag-iisipan ang kanyang sitwasyon, dahil sa mga oras na ito ay halos ubos na ang mana ni Ed, at ang kaya na lamang niyang gawin ay 3 beginner magic attack. Naku po, timing nga naman, 3 attack laban sa fresh na kalaban, sa sobrang fresh bagong ligo pa ang dating. Mabilis na tumalon si Shani sa kanyang kinatiyuan at nagaw nitong mawala agad sa kanyang pwesto. Nagawa nito ang maalamat na Z-Shake habang naghahanda ng atake gamit ang kanyang espada. Pero kahit gaano pa kabilis ang baging pag-atake nito ay nagawa pa rin ni Ed na mailagan ng walang kahirap-hirap ang ginawang pag-atake ni Shani. Sa isang angat lamang ng kanyang paa ay waipek ang naging atake ni Shani. Dahil sa isip ni Ed ang unang atake na gagawin ni Shani ay laging isang stab-aim blow, huwag na ninyo akong pahirapan pa na tagalugan niyang stab-aim blow na attack. Sa sandlang ito ay nagulat si Shani at hindi rin siya makapaniwala na nagawang mailagan ni Ed ang mabilis niyang pag-atake. May cheat engine kaya si Ed, may cheat engine. Nagawa ni Ed na tap-okan ang espada ni Shani. Sa isip ni Ed ay kabisado na niya ang paraan ng pagkakasunod-sunod ng atake ng kanyang kalaban na si Shani. Laking gulat ni Shani sa mga sandaling ito, at mabilis niyang itinaas ang kanyang palda, hauuwat, ay para pala mailabas ang kanyang nakatagong kutsilyo. Napakadelikado na ng sitwasyon, delikado din pati na pagkukwento ko. Pero kahit gaano pa kabilis ang naging reaksyon ni Shani sa laban nila ni Ed ay madali lamang nahawakan ni Ed ang kamay nito. Madali lamang nahawi ang hawak na kutsilyo nitong si Shani habang tinatapakan pa rin ang espada nito. Hindi makapaniwala si Shani dahil madali lamang nagawa ni Ed na makontrol ang kanyang atake, at sa mga oras na ito ay hindi na siya makagalaw. Pero bigla na lamang nagningning ang mga mata nitong si Shani. Mukhang hindi pa siya sumusuko, dahil may sikreto itong si Shani na sa tingin ko ay alam din ni Ed, dahil bilang isa sa kambal ay mayroong isang special skill na maaari nilang magamit na magkapatid. Ito ay ang skill na skill share, at may kakayahan ito na magamit ng isa sa kambal ang abilidad ng kambal nito sa isang beses isang araw. At nagawa nitong mapalutang ang mga kutsilyo para umatake. Ito ang low-level telekinesis. At sa isang iglap lang ay mabilis na umatake ang mga kutsilyo kay Ed. Mukhang hindi na paghandaan ni Ed ang atakeng ito. Mabilis ang naging atake ng mga kutsilyo at ang ilan dito ay nagawang tumama kay Ed. Napangisi si Shani nang makita ang mga pangyayari. Sa isip nito ay mukhang nanalo na siya. Pero laking gulat na naman niya. Sinabi ko na magugulatin talaga ang mga karakter sa kwentong ito. Nagwalt na enman si Shani sa mga sandaling ito, hindi na naman siya makapaniwala. Dahil kahit na tinamaan si Ed ng ilan sa mga kutsilyo ay hindi man lamang nito ininda ang atake, at nagawa pa siya nitong tingnan habang nang niningning ang mga mata.
Naku naman, nagawa pa talaga ni Ed na mag-post ng cool kahit mayroon ng nakatarak sa kanyang kutsilyo, pero kung iisipin natin cool naman talaga kung may nakatarak na sa inyong kutsilyo pero parang baliwala lang sa iyo, bad boy na bad boy ang dating. Tinanggal ni Ed ang mga tumamang kutsilyo sa kanya habang iniisip na ang skill na ginamit ni Shani ay hindi naman talaga kalakasan at ang mga kutsilyo ay hindi naman talaga bumaon ng gusto sa kanyang katawan. Hinagis ni Ed ang mga kutsilyo papalayo habang kontrolado pa rin niya ang galaw ng kanyang kalaban. Sinipa nito ang kanyang kalaban na si Shani na siya namang nasaktan sa atakeng ito. Sa isang sipa lang ay nagawa nitong naalis sa kamay ni Shani ang hawak nitong espada. Lalo pang ibinaon ni Ed si Shani sa lupa habang pinag-iisipan ang susunod na gagawin. At sa isang iglap lamang ay nagawa ni Ed na tuluyan ng makontrol ang kanyang kalaban, tama sa isang iglap lamang. Sa hinaba-haba ng naging paliwanag ko ay 1 minuto pa lamang ang lumilipas nang mag-umpisa ang laban ni Ed at Shani. Pero habang kontrolado ni Ed ay nag-hester ikaw itong si Shani at nagsisigaw ito. Sinabi nito na hindi niya maaaring biguan ang kanyang boss na si Elris at gusto nitong bitiwan siya ni Ed. Pinagluloko ata tayo nitong si Shani na gawa na nga siyang makontrol ni Ed, gusto pa nito na pakawalan siya. Pero hindi pinansin ni Ed ang mga sinabi ni Shani at cool pa nitong sinabi dito na matatalo si Elris sa laban na ito. Pero tiningnan lamang ng masama ni Shani si Ed at galit na sinabing wala itong alam tungkol kay Elris. Na hindi nito alam ang mga paghihirap na pinagdaanan nito at kung gaano ito nagpakatatag. Habang sa mga oras na ito ay makikita natin si Elris na kinokontrol ang isang bagay na pinanggagalingan ng lakas ng mga word spell ng Opheles Hall. Habang kinokontrol ni Elris ang mga word spell ay mabilis na lumitaw ang mga magic circle sa paligid, at isang malakas na atake ang pinakawalan ng mga magic circle na ito. Susme ka naman, oo, bakit paraang naging pahapyaw pa ngayon ang laban ng bida at kontrabida. At isang malakas na pagsabog ang nangyari matapos ang atake na John Wayne ni Elris gamit ang word spell, samantalang tuloy pa rin sa external monologue si Shani, tuloy pa rin ang chismis nito kay Ed. Tinanong nito kay Ed kung alam ba nito kung ilang ulila ang nailigtas ni Elris. Natahimik si Ed habang sinasabi ni Shani na isa rin siya sa mga ulila na iniligtas ni Elris, pero sa isip ni Ed ay wala talagang siyang ideya, dahil sa larong Sylvania's Failed Swordmaster ay hindi nito. Malalimang tinalakay ang naging motivation nitong si Elris sa kanyang naging mga pasya. Kalmadong pinagmasdan ni Elris ang kanya'y nagginawang atake. At sa gitna ng pagsabog ay isang black na cross slash ang lumitaw, at isang Z-shake din ang makaikit natin na ginawa ni Tilly na nag-iba na enman ang kulay ng buhok, mukhang ginamit na naman nito ang kanyang elemental slash attack. Mabilis itong sumugod kay Elris habang si Elris naman ay naghanda para salubungin ang atake nito. Kalmado ang mga mata ni Elris habang tinitingnan ang paparating na naatake ni Tilly. At mula sa labas ng gusali ng Opheles Hall makikita ang isang malaking pagsabog na naganap sa loob nito. Sa baba nito makikita si Ed, na tahimik pa rin at nakikinig pa rin sa reklamo nitong si Shani na kung hindi dahil kay Elris ay hindi siya magkakaroon ng magandang trabaho sa Opheles Hall at hindi magkakaroon ng sarili niyang ipon, at para kay Shani alam niya na kung hindi dahil kay Elris ay hindi ito ng pagkakataon para mabuhay. Pero kahit na matapos marinig ang mga sinabi ni Shani ay nagawa lamang sabihin ni Ed na sa totoo lamang ang mga bagay na sinabi nito ay walang kinalaman sa kanya, habang kinokontrol pa rin ang galaw nitong si Shani, pero in fairness ay pinuprotektahan pa rin ni Ed ang kanyang kalaban dahil habang kinokontrol niya ito ay hinaharangan niya ito sa mga bumabagsak na bagay mula sa pagsabog sa loob ng Opheles Hall. Kagat-labi na pinipigilan ni Shani na himatayan, mukhang gusto pa rin itong pumalag at makawala sa kontrol ni Ed. Hindi pa ata ito kumbinsido na nagawa siyang matalo ni Ed at gusto pa nito ng rematch. Umiyak ito habang sinasabi kay Ed na hindi niya ito mapapatawad sa pagkampi nito kay Lortel, habang sinasabi ang buong pangalan ni Ed. Pero dahan-dahan bumagsak ang ulo nito at tuluyan na tiyong hinimitay, siguro sa sama ng loob. Tuluyan nang lumaki ang apoy sa loob ng Opheles Hall dahil sa malakas na pagsabog na naganap. Habang makikita natin ang nakahandusay na katawan ni Shani, si Ed naman ay pinag-iisipan ng mga bagay-bagay dahil sa totoo lamang para sa kanya ay wala siyang alam tungkol sa naging buhay ng mga side character sa larong Sylvania's Failed Swordmaster. Para sa kanya ay hindi niya kasalanan na hindi niya alam ang tungkol dito. Dahil sa mundo ng larong ito ay maraming kwento ng buhay na hindi kailanman na ilagay sa spotlight,
dahil kung pag-iisipan natin sa mga laro hindi naman talaga lahat ng karakter nito ay mabibigyan ng sapat na oras para mailahad ang buhay nito. Isang malakas na pagsabog ang muling makikita sa loob ng Opheles Hall, dahan-dahan hinili ni Ed ang hinimite na si Shaney papalayo sa Opheles Hall habang pinag-iisipan ang mga pangyayari, dahil kung tutuusin hindi niya maaaring husgahan kung sino ang tama o mali sa pagkakataong ito. Sinigurado ni Ed na mailagay sa isang ligtas na lugar ang hinimite na kalaban niyang si Shaney. At nang masigurado na ligtas na ito ay mabilis itong tumakbo papaalis dahil kung tutuusin ay mahalaga pa itong misyon na kailangan gawin. Habang tumatakbo ay lalong naging determinado si Ed sa kanyang mga naging desisyon, dahil kahit ano pa ang mga pinagdaanan ng mga karakter sa larong ito, ay isa lamang ang katotohanan para kay Ed. Ang lahat ng kanyang naging desisyon ay para lamang sa isang bagay, ang masiguradong mabuhay siya ng ligtas sa mundong ito. Isang system notification ang lumitaw, sinasabi nito na nagawang talunin ni Ed ang kanyang kalaban na si Shaney ang taga-silbi na namamahala sa mga hagasin sa Opheles Hall, talaga bang kailangan ipagdiinan ang bagay na ito? At isang notification ulit ang lumitaw na nagsasabing nakatanggap siya ng isang bagong skill. Ito ang Pain Endurance skill, mukhang isa itong passive skill, at binibigyan siya nito ng kakayahan na baliwalain ang anumang sakit o pagod pansamantala at problema na lamang ito pagkatapos, isa itong nakapalupit na skill. Isang bato ang makikita nating bumasag sa isang salamin ng bintana, at makikita natin si Ed na nakaluhod habang nagtatago, ano ito ninja moves? Ano yun binasag ba niya ang bitana para makapasok? Dahan-dahan pinagmasdan ni Ed ang kanyang paligid, tahimik walang ingay. Nakita niya ang mga mamahaling kagamitan na gawa sa mamahaling mga kahoy, at ang mga mamahaling dekorasyon, ang lahat ng ito ay nakapwesto ng maayos. Ang lamesa na puno ng mga dokumento at mga libro na nakahilera ng maayos. Naisip ni Ed na bagay kay Lortel ang silid niyang ito. Nakita ni Ed ang messenger pigeon sa ilalim ng lamesa ni Lortel. Walang pag-aalinlangan na nagsulat si Ed sa isang piraso na papel, habang iniisip na si Golden King Elt ay kasalukuyang nasa Sylvania Academy at aabutin ito ng 3 araw bago makabalik sa main branch ng Elt Company. Sinulat ni Ed ang mga salitang ibenta ang lahat ng naipong stock ng armor. At mabilis na pinakawala ng messenger pigeon, agad itong lumipad papaliw sa gitna ng malakas na ulan. Maririnig natin ang mga yabag habang pumapatak ang ulan. Dahan-dahan naglakad si Ed sa gitna ng kakahuyan habang malalim ang mga naging paghinga nito. Duguan ito at sugatan sa naging mga laban nito. Inisip ni Ed na ang mga sugat niya ay mabilis na maghihilom sa oras na gumaling ang sugat nito sa balat, kaya sa tingin niya ay okay lamang siya. Sa isip ni Ed na kung hindi dahil sa tulong ni Ziggs at Yenkar, pati na sa mabilis niyang pag-iisip ay siguradong nahuli na ni Golden King Elt si Lortel at hinaharap na nitong si Lortel ang pagbagsak niya. Sa mga sandaling ito sigurado si Ed na ang karwaheng inutusan ni Lortel ay nagmamadali ng umalis sa Akan Island at walang ibang magagawa si Elt kundi habulin ito, at kahit na mahuli pa ni Golden King Elt ang nagmamaneho ng karwahe at malaman na nasa Akan Island pa rin si Lortel. Sa mga oras na iyon ang carrier pigeon o messenger pigeon na pinakawalan niya ay siguradong nakarating na sa main branch ng Elt Company at ang pagbagsak ni Golden King Elt ay magsisimula na. Sa isip ni Ed kung ang lahat ay naaayon sa kanyang plano, sa mga oras na ito si Lortel ay maghihintay na ngayon sa kanyang kubo, pero habang iniisip ito ni Ed ay mayroon siyang napansin. Sa harap niya ay dahan-daw ang naglalakad papalapit si Lortel habang nakatago ang isang kamay nito sa likod. Nagawa ni Ed na sabihin na napakabait naman ito para salubungin pa siya nito sa pagdating niya. Pero habang nagsasalita itong si Ed ay bigla siyang natigilan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Naisip ni Ed na marahil masyado siyang naging kumpiyansa. Dahil nakita niya si Lortel na tahimik habang hawak-hawak ang isang punyal, na kumikinang pa sa dilim, saka lamang naalala ni Ed na ang nasa kanyang harapan ay si Lortel, ang tinaguriang The Golden Daughter. Sa isip ni Ed ang nakakaalam lamang ng katotohanan kung sino ang totoong nasa likod ng mga pangyayaring ito ay ang 5 nasuhulan nitong si Lortel. At sa oras na bumagsak si Golden King Elt ay kakailanganin na naman ni Elris na umasa kay Lortel, at siguradong ang kambal na sina Shaney at Kelly ay susunod sa desisyon ni Elris, si Will Lane naman ay madali na namang masusuhulan nitong si Lortel. Pero sa pananaw nitong si Lortel, siya si Ed Roth Taylor ay isang variable sa sitwasyong ito na mahirap masuhulan.
Naghanda si Ed sa maaaring mangyari sa isip niya ay kailangan lamang ni Lortel na patahimikin siya sa gitna ng kakahuyan ng walang sinumang nakakaalam, at magtatagumpay na siya sa kanyang perpektong krimen. Sa isip ni Ed na si Lortel Cahelan sa umpisa pa lamang ay isa ng pangunahing kontrabida, gagamitin ito ang sinuman at mabilis din niya itong tatraderin ng walang pag-aalinlangan kung kinakailangan, sa makatuwid isa itong primera kontrabida. Sa mga sandaling ito ay matindi ang pangamba ni Ed. Naisip niya na kailangan niyang makapang-isip ng mabilis kung gusto niyang makaligtas, ang kaso lamang ang kanyang katawan ay mukhang hindi na sumusunod sa kanya sa mga oras na ito. Nagawa ng makalapit ni Lortel kay Ed habang hawak-hawak ang punyal. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Lortel na may hawak ng punyal at nabigla si Ed sa ginawa nito. Dahil pinunit nito ang suot nitong balabal gamit ang punyal. At mabilis na binandahan ang mga sugat ni Ed habang sinasabi na kinailangan ba nitong masugatan ng husto sa pakikipaglaban, nagulat naman si Ed sa ginawang ito ni Lortel. Sinabi ni Lortel na aalalayan na niya itong si Ed sa paglalakad at dahil tumila na ang ulan ay nagawa na rin niyang magsindi ng bonfire. Habang may makakabighaning mukha ay tiningnan nitong si Lortel si Ed at sinabing sa mga oras na iyon ay maupo na lamang sila habang nagpapainit sa bonfire.